Tahimik ang umaga sa maliit na baryo ng San Isidro. Ang hamog ay dahan-dahang bumabalot sa mga palayan, at ang hangin ay may dalang amoy ng basang lupa at sariwang damo. Sa gitna ng baryong ito, may isang lumang kubo na yari sa kahoy at yero. Ito ang tahanan ni Lina, isang simpleng babae na halos buong buhay ay puno ng sakit, pagtitiis, at mga alaala ng nakaraan na pilit niyang kinakalimutan. 15 taon na ang lumipas mula nang tuluyan silang maghiwalay ng kanyang dating asawa, si Ramon. Noon, si Ramon ay isang ordinaryong lalaki lamang. Walang pera, walang titulo, walang impluwensya. Isang simpleng empleyado sa munisipyo na halos hindi sapat ang kinikita para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit ang mas masakit kaysa sa kahirapan ay ang paraan ng kanyang pagtrato kay Lina. Ang nakaraan na puno ng sakit. Noong bagong kasal pa sila, puno ng pangarap si Lina. Akala niya, sapat na ang pagmamahal para mapaglabanan ang lahat. Kahit nakatira sila sa maliit na kubo, kahit madalas kulang ang pagkain, naniniwala siyang darating din ang araw na giginhawa ang kanilang buhay. Ngunit unti-unting nagbago si Ramon. Tuwing gabi, umuuwi itong lasing. Ang dating malambing na asawa ay napalitan ng isang lalaking puno ng galit at paninisi. Kung hindi dahil sa'yo, mas maayos sana ang buhay ko, sigaw ni Ramon isang gabi, habang nakatayo si Lina sa sulok ng kubo, nanginginig sa takot. Hindi lamang salita ang sakit. Madalas, sinasabayan ito ng pananakit at panglalait. Tinatawag siyang walang silbi, pabigat at malas. Lumipas ang mga taon, ngunit walang nagbago, sa halip, lalo lamang lumala. Hanggang sa isang gabi, dumating si Ramon na may dalang balita. Aalis na ako, malamig nitong sinabi. May nahanap na akong mas maayos na buhay. Hindi kita isasama. Walang luha si Lina noon. Para bang matagal na niyang inasahan ang sandaling iyon. Ngunit ang sakit ay nanatili sa kanyang dibdib. Ang diborsyo at pagbagsak ni Lina. Matapos ang diborsyo, iniwan ni Ramon ang kubo, dala ang kakaunting gamit at ang huling bakas ng kanilang pagsasama. Walang iniwan na pera, walang paliwanag, at lalong walang paalam na maayos. Naiwan si Lina, mag-isa. Sa baryo, mabilis kumalat ang balita. Iniwan siya ng asawa niya. Kawawa naman, pero siguro may kasalanan din siya. Ganyan talaga kapag mahirap. Ang mga bulong-bulong ay parang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa puso niya. Upang mabuhay, nagtrabaho si Lina sa kung ano-ano. Naglalaban ng damit ng iba. Nagbubukid. Nagbebenta ng gulay sa palengke. Minsan, wala siyang makain kundi kanin at asin. Ngunit kahit ganoon, hindi siya humingi ng tulong kahit kanino. Sa bawat gabing tahimik, tinitingnan niya ang kisam ng kubo at tinatanong ang sarili. Ganito na lang ba habang buhay? Ang paglisan ni Ramon. Samantala, si Ramon ay tuluyang nawala sa baryo. May nagsabing lumuwas daw ito sa Maynila. May nagsabi ring nagtrabaho raw sa ibang probinsya. Walang nakakaalam ng buong katotohanan. Para kay Lina, mas mabuting hindi na niya alam. Pinili niyang kalimutan ang lalaking minsang sumira sa kanyang pagkatao. Lumipas ang mga taon. Unti-unting natutunan ni Lina na mabuhay mag-isa. Hindi man umunlad ang kanyang buhay, natutunan niyang maging matatag. Ang bawat sugat ay naging aral. Ang bawat luha ay naging lakas. Isang araw na magbabago ang lahat. Isang hapon, 15 taon matapos ang diborsyo, may dumating na balita sa baryo na ikinagulat ng lahat. May darating daw na mataas na opisyal mula sa syudad, sigaw ng kapitan ng barangay. Deputy Commissioner daw. Nagkagulo ang mga tao. Ang maliit na baryo ay bihirang bisitahin ng mga taong may mataas na posisyon. Nilinis ang mga kalsada. Inayos ang barangay hall. Lahat ay abala. Walang pakialam si Lina. Para sa kanya, isa lamang itong pangyayaring hindi niya kailangang intindihin. Ngunit hindi niya alam, ang pagdating na iyon ang tuluyang babago sa kanyang buhay. Ang pagbabalik. Sa araw ng pagdating ng opisyal, nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo. May itim na sasakyan na pumasok, makintab at elegante, isang tanawin na bihirang makita roon. Bumaba ang isang lalaki, maayos ang suot, may otoridad ang tindig, at malamig ang mga mata. Nang makita ni Lina ang lalaki mula sa malayo, biglang nanikip ang kanyang dibdib. Hindi siya nagkakamali. Si Ramon iyon.
Ang dating lalaking iniwan siya ng walang awa ay nakatayo ngayon bilang Deputy Commissioner, isang makapangyarihang tao, may respeto, may impluensya. Hindi makapaniwala si Lina. Bakit siya? Bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng lahat, bakit siya pa? Ang katahimikan bago ang bagyo. Hindi agad lumapit si Ramon sa kanya. Sa halip, nakipagkamay ito sa mga opisyal ng barangay, ngumiti sa mga tao, at tinanggap ang papuri. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang bagay na hindi mabasa, parang may tinatagong emosyon. Samantala, si Lina ay nanatili sa likod ng mga tao, tahimik na nagmamasid. Hindi niya alam kung galit, takot, o lungkot ang kanyang nararamdaman. Ang kubo, ang parehong kubong iniwan ni Ramon 15 taon na ang nakalipas, ay nandoon pa rin. Lumang-luma, ngunit matatag. At sa hindi inaasahang pagkakataon, doon patungo ang mga hakbang ni Ramon. Tahimik ang buong baryo nang magsimulang maglakad si Ramon patungo sa lumang kubo. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, parang may dinadala siyang alaala na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Ang mga tao ay nagbubulungan, nagtatanong sa isa't isa, kung bakit ang isang mataas na opisyal ay pupunta sa isang sirasirang tahanan. Samantala, si Lina ay nakatayo sa loob ng kubo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang basong may tubig. Hindi niya alam kung lalabas ba siya o mananatili sa loob. 15 taon. 15 taon ng katahimikan, sakit, at pilit na paglimot, ngayon ay biglang nagbalik lahat. Ang unang pagkikita matapos ang 15 taon. Tumigil si Ramon sa harap ng pinto. Huminga siya ng malalim bago marahang kumatok. Tok! Tok! Parang tumigil ang oras. Dahan-dahang binuksan ni Lina ang pinto. Nang magtama ang kanilang mga mata, walang salitang lumabas agad sa kanilang mga bibig. Si Ramon, maayos ang suot, malinis, may otoridad. Si Lina, simple, payat, bakas pa rin ang hirap ng buhay. Ikaw pa rin, mahinang sabi ni Ramon. Hindi sumagot si Lina. Tumingin lamang siya ng diretsyo, walang ngiti, walang galit, pero puno ng sugat ang kanyang mga mata. Ano ang kailangan mo? Malamig niyang tanong. Napayuko si Ramon. Pwede ba akong pumasok? Nag-alinlangan si Lina. Ngunit sa huli, tumabi siya at hinayaang makapasok ang lalaking minsang sumira sa kanyang buhay. Ang kubo na hindi nagbago. Pagpasok ni Ramon, agad niyang napansin na halos walang nagbago. Ang lumang mesa, ang sirang upuan, ang kisaming may butas. Ang kubong iniwan niya noon ay pareho pa rin ngayon. Ganito pa rin pala, bulong niya. Hindi lahat may pagkakataong magbago ng buhay, sagot ni Lina nang may bahid ng pait. Tahimik silang naupo. Ang hangin sa loob ng kubo ay mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi. Ang unang tanong. Bakit ka bumalik? Tanong ni Lina matapos ang ilang sandali. Huminga ng malalim si Ramon. Dahil may kailangan akong harapin. Harapin, bahagyang natawa si Lina. Matagal mo nang iniwan ang lahat dito. Tumingin si Ramon sa kanya. Alam ko. At araw-araw kong pinagsisihan iyon. Hindi agad naniwala si Lina. Masyadong huli na para sa mga salitang iyon. Ang lihim sa likod ng tagumpay. Mabagal na nagsimulang magkwento si Ramon, isang kwentong hindi alam ng kahit sino sa baryo. Matapos niyang iwan si Lina, lumuwas siya sa Maynila. Doon niya naranasan ang tunay na hirap. Walang matirhan, walang makain, minsan natutulog sa bangketa. Akala ko noon, ang pag-alis ko ang magiging simula ng magandang buhay, sabi niya. Pero kabaligtaran ang nangyari. Ilang buwan siyang nagtrabaho bilang kargador, janitor, kahit anong pwedeng pasukan. Maraming gabi na gusto na niyang sumuko. Hanggang sa isang araw, may isang matandang lalaki ang tinulungan niya sa lansangan, isang taong kalaunan ay naging mentor niya. Tinuruan niya ako, patuloy ni Ramon, hindi lang ng trabaho, kundi ng disiplina at responsibilidad. Unti-unti umangat ang kanyang buhay. Nag-aral siya ulit, nagsikap, at sa loob ng maraming taon, nakamit niya ang posisyon bilang Deputy Commissioner. Ngunit kahit gaano pa siya kataas umangat, may isang bagay na hindi niya matakasan, ang kanyang konsensya. Ang galit na matagal itinago. Akala mo ba, mariing sabi ni Lina, mababawi ng tagumpay mo ang lahat ng sakit na dinulot mo? Tumahimik si Ramon. Wala siyang maisagot. Habang ikaw ay umaangat, pagpapatuloy ni Lina, ako naman ay lumulubog. Nagdusa ako.
Nagutom. Nilate. Iniwan. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito tumulo. Hindi ko hiniling ang pagbabalik mo, dagdag niya. Pero nandito ka na. Kaya sabihin mo, ano ba talaga ang gusto mo? Ang tunay na dahilan ng pagbabalik. Tumayo si Ramon at lumapit sa kanya. Bumalik ako hindi para ipagyabang kung sino ako ngayon. Kung ganoon, tanong ni Lina. Bumalik ako para humingi ng tawad at itama ang mali ko. Natahimik si Lina. Ang salitang kitawad ay matagal na niyang hindi inaasahan. Hindi ko hinihiling ang kapatawaran mo agad, dagdag ni Ramon. Alam kong hindi iyon ganoon kadali. Lumayo si Lina at tumingin sa labas ng bintana. 15 taon akong nabuhay nang wala ka, mahinang sabi niya. At natutunan kong mabuhay kahit sugatan. Ang mata ng baryo. Sa labas ng kubo, patuloy ang bulong-bulungan ng mga tao. Deputy Commissioner pala ang asawa niya. Grabe ang pagbabalik. Siguro babawi siya ngayon. Ngunit para kay Lina, hindi mahalaga ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga ay kung paano niya haharapin ang taong minsang naging dahilan ng kanyang pagkawasak. Isang hindi pa tapos na laban. Bago umalis si Ramon, tumingin siya kay Lina. Hindi ako aalis ng baryo, sabi niya. Hindi hanggat hindi ko nagagawa ang nararapat. Hindi sumagot si Lina. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ito pa lamang ang simula ng mas malalim na laban, laban sa nakaraan, sa galit, at sa mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Habang papalayo si Ramon, nanatiling nakatayo si Lina sa pintuan ng kubo. Hindi niya alam kung ang pagbabalik na iyon ay isang sumpa o isang pagkakataon para sa tunay na hustisya. Mula nang umalis si Ramon sa kubo ni Lina noong araw na iyon, hindi na naging tahimik ang baryo ng San Isidro. Parang isang maliit na bato ang inihagis sa malinaw na tubig, unti-unting lumawak ang alon, dinadala ang mga tanong, hinala at pag-uusisa ng lahat. Hindi inaasahan ng sinuman na ang dating asawang iniwan at hinamak ay may kaugnayan pala sa isang makapangyarihang opisyal ng gobyerno. At higit sa lahat, walang nakakaalam kung ano ang tunay na pakay ni Ramon. Ang unang hakbang ng kapangyarihan. Kinabukasan, maagang gumising ang buong barangay. May balitang magkakaroon ng pagpupulong sa barangay hall. Personal daw itong ipinatatawag ni Ramon. Nagtipon ang mga opisyal, magsasaka, tindera, at maging ang mga dating umapi kay Lina. Tahimik ngunit matatag ang tindig ni Ramon habang nakatayo sa harap. Hindi ako narito bilang bisita lamang, malinaw niyang sinabi. Narito ako bilang kinatawan ng batas, at bilang isang taong may utang sa baryong ito. Nagtinginan ang mga tao. Simula ngayon, patuloy niya, sisiyasatin natin ang lahat ng matagal nang isinasantabi, ang katiwalian, ang pang-aabuso, at ang mga pamilyang pinabayaan. Hindi binanggit ang pangalan ni Lina, ngunit alam ng lahat, para sa kanya rin ito. Ang pagbabago sa paningin ng mga tao. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ni Lina na maihangin ang pagbabago. May dumating na mga programa. Libreng check-up. Tulong sa magsasaka. Pagsasaayos ng kalsada. Ayuda para sa mahihirap. At unti-unti, napansin ng mga tao ang isang bagay, ang kubo ni Lina ang unang inayos. May mga trabahador na dumating, dala ang kahoy at yero. May utos po, sabi ng isa. Dapat ayusin ito. Hindi alam ni Lina kung tatanggapin niya ba o tatanggihan. Hindi ko ito hiningi, mahina niyang sabi. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi lang ito simpleng tulong, ito ay simbolo ng isang utang na matagal nang hindi nababayaran. Ang mga taong dati umapi. Isang hapon, may kumatok sa kubo. 3 itong babae, mga taong dating nagsismis at nanlait sa kanya. Lina, mahina ang boses ng isa. Pasensya na sa mga nasabi namin noon. Tahimik na nakinig si Lina. Walang galit sa kanyang mukha, ngunit wala ring ngiti. Hindi ko kailangan ng awa, sagot niya. Ang kailangan ko ay katahimikan. Umalis ang mga babae, dala ang hiya. Sa unang pagkakataon, si Lina ang may dignidad at ang iba ang yumuko. Ang lihim na rebelasyon. Samantala, patuloy ang investigasyon ni Ramon sa munisipyo. Isang gabi, tinawag niya ang barangay captain ng pribado. May dokumentong ito, sabi ni Ramon habang inilalatag ang mga papel. 15 taon na ang nakalipas, may mga pirma rito.
Nanlaki ang mga mata ng kapitan. Ang rebelasyon. Noong diborsyo nila ni Lina, may tulong mula sa ilang opisyal para masigurong wala siyang makuhang kahit ano, walang suporta, walang proteksyon. Ito ay planado. May mga taong nakinabang sa paghihirap ni Lina. At ang mas masakit, kasama sa pumirma ang dating kaibigan ni Ramon. Ang mabigat na katotohanan. Nang malaman ni Lina ang lahat, halos hindi siya makapaniwala. Ibig mong sabihin, nanginginig ang boses niya. Hindi lang ikaw ang dahilan ng paghihirap ko. Tumango si Ramon. Kasalanan ko pa rin pero hindi ka dapat nagdusa ng ganoon. Tahimik si Lina. Hindi luha ang lumabas, kundi isang mabigat na buntong hininga. Buong buhay ko, sabi niya. Akala ko ako ang may mali. Ang paninindigan ni Lina. Sa kabila ng lahat ng tulong, tumayo si Lina sa sarili niyang paa. Tinanggihan niya ang alok ni Ramon na lumipat sa mas maayos na bahay. Dito ako lalaban, sabi niya. Dito ako bumagsak, dito rin ako babangon. Humanga si Ramon sa kanyang lakas. Hindi siya umasa sa kapangyarihan ng iba. Pinili niyang patunayan ang sarili. Ang baryong nayanig. Nang magsimulang maaresto ang ilang tiwaling opisyal, nagulantang ang buong lugar. Deputy Commissioner pala ang dating asawa niya. Kaya pala nagbago ang lahat. Ngunit hindi na natatakot si Lina sa mga bulong. Sa wakas, ang katotohanan ay lumalabas, isa-isa. Isang bagong yugto. Sa huling eksena ng part 3, magkasama sina Lina at Ramon sa labas ng kubo, hindi bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang taong hinaharap ang nakaraan. Hindi ko inaasahan ang kapatawaran mo, sabi ni Ramon. Pero sisiguraduhin kong magkakaroon ka ng hustisya. Tumingin si Lina sa malayo. Hindi ko alam kung mapapatawad kita, sagot niya. Pero handa na akong ipaglaban ang sarili ko. At sa gabing iyon, sa ilalim ng tahimik na kalangitan, nagsimula ang tunay na pagbabago, hindi lang sa baryo, kundi sa puso ng isang babaeng matagal nang pinatahimik ng sakit. Matapos ang revelasyon ng mga dokumento at katiwalian sa munisipyo, unti-unti nang nagbago ang baryo ng San Isidro. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi pa naayos, ang pinakamalalim na sugat ni Lina, at ang laban para sa katarungan na hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong komunidad. Ang pinakamalaking pagsubok kay Lina. Isang umaga, habang abala si Lina sa pagtatanim ng gulay sa kanilang bakuran, dumating ang isang grupo ng mga taga-baryo. Mukha silang nag-aalala. Lina, may balita kami parang may nangyayari sa'yo, sabi ng isa. Lumapit si Lina, nagtataka. Ano iyon? May ilan na gustong guluhin ang iyong proyekto, dagdag ng isa pa. Sinasabing hindi raw karapat-dapat na ikaw ang mamuno dito. Naramdaman ni Lina ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi pa man niya nahaharap ang mga lumang kontrabida, naramdaman niyang muli siyang sinusubok. Dahil sa kanyang determinasyon, hindi siya nagpakita ng takot. Hindi ako matatakot. Kung may mali, haharapin ko, wika niya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ito ay hindi ordinaryong pagsubok. May mga taong may personal na galit sa kanya. May mga taong matagal nang nais siyang pabagsakin. Ang paglabas ng tunay na kontrabida. Hindi nagtagal, lumabas ang totoong mga kontrabida, mga dating kakilala ni Ramon na nakinabang sa paghihirap ni Lina. Kasama rito ang ilang opisyal at mga negosyanteng walang konsensya. Nang magsimula silang gumawa ng gulo, napansin ni Lina ang kakaibang tensyon sa paligid. Hindi sila nagtatago. Halos gabi-gabi ay may mga bulong-bulungan sa baryo na nagsasabing, si Lina hindi dapat manalo. Si Ramon ang nakabalik pero hindi siya kasali sa problema natin. Dito nagpakita ang lakas ni Lina. Hindi siya tumalikod, hindi siya nagtakbuhan. Sa halip, tinipon niya ang kanyang tapang, at dahan-dahang ipinakita na may kakayahan siyang ipaglaban ang tama. Pagsasanay at pagpapalakas. Bilang paghahanda sa laban, nagsimula si Lina sa mga aktibidad na magpapalakas sa kanya. Nag-aral ng batas sa simpleng paraan upang maunawaan ang mga karapatan niya at ng baryo. Nakipag-ugnayan sa mga digi na nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap. Pinatatag ang kanyang relasyon sa mga magsasaka, tindera at kabataan ng baryo. Habang ginagawa niya ito, si Ramon ay palaging nasa tabi niya, hindi bilang dominador, kundi bilang tagapayo at katuwang. Lina, hindi mo kailangang mag-isa, wika ni Ramon.
Ngunit ako ang babangon sa sarili ko, sagot ni Lina, may paninindigan. Dito na malinaw, si Lina ay hindi lamang nakasalalay sa kapangyarihan ni Ramon. Ang kanyang lakas ay nagmumula sa sariling determinasyon. Ang pagbabalik ng kapangyarihan ni Ramon. Samantala, si Ramon bilang Deputy Commissioner ay nagsimulang gumamit ng kanyang kapangyarihan para suportahan ang baryo, hindi para sa sarili, kundi para sa hustisya at patas na oportunidad. Pinasimula niya ang regular na inspeksyon sa mga proyekto ng barangay. Nilinis niya ang sistema ng ayuda para hindi na maabuso. Pinrotektahan niya ang karapatan ni Lina na pamunuan ang lokal na proyekto. Ang presensya niya ay nagbigay ng lakas kay Lina, ngunit hindi niya pinapayagan ang sarili na umasa lamang sa tulong ni Ramon. Alam niyang kailangan niya ring lumaban sa sarili niyang kakayahan. Unang malaking banggaan. Dumating ang araw na mismong harapan nilang hinarap ng mga kontrabida si Lina sa isang pampublikong pagtitipon. Hindi ka nararapat dito, sigaw ng isa sa kanila. Bakit ka babangon kung hindi mo alam ang tama sa mali, dagdag ng isa pa. Tahimik na tumayo si Lina. Tumingin siya sa mga mata ng bawat isa. Hindi ninyo alam ang aking pinagdadaanan. Ngunit isa lang ang aking layunin, ang ipaglaban ang tama para sa baryo at sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila, sagot niya, malinaw at malakas. Nagulat ang mga tao. May kakaibang otoridad sa boses ni Lina, hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa integridad at katapangan. Pagbagsak ng mga kontrabida. Sa sunod-sunod na linggo, unti-unting bumagsak ang mga kontrabida. Dahil sa kombinasyon ng impormasyon na ibinigay ni Ramon at sa determinasyon ni Lina. Naalis ang ilang opisyal na korap. Naibalik ang mga pondo sa tamang proyekto. Natanggal ang mga taong may masamang intensyon laban kay Lina. Ang baryo ay nagsimulang magbalik ng tiwala sa liderato at hustisya. Sa bawat tagumpay, nadarama ni Lina ang kapangyarihan ng pagkakaroon ng malasakit, determinasyon at lakas ng loob. Ang dating kubo, na dati simbolo ng kanyang paghihirap, ngayon ay naging simbolo ng kanyang paninindigan. Ang desisyon na babago sa kanilang kapalaran. Matapos ang sunod-sunod na tagumpay, nagkaroon ng pagkakataon si Ramon at Lina na mag-usap ng masinsinan sa kubo. Lina, wika ni Ramon, hindi ko lang nais na ikaw ay mabigyan ng hustisya sa baryo. Nais ko ring makita ang totoong ikaw, ang babaeng hindi sumusuko kahit anong pagsubok. Tumango si Lina. Ramon, maraming salamat pero ngayon, ako na mismo ang magsusulong ng buhay ko. Hindi na ako magiging biktima ng nakaraan. Ngunit sa parehong oras, alam nilang pareho, may isang bahagi ng kanilang nakaraan na hindi madaling kalimutan. At dito nagsimula ang bagong yugto, isang yugto na puno ng respeto, pagkakaunawaan at pagtutulungan. Kung may pagkakataon man na magkatulungan tayo sa hinaharap, dagdag ni Ramon, hindi ko hahayaang maliin mo ako muli. Ngumiti si Lina, bahagyang napalunok ang damdamin. Hindi ito pag-ibig sa nakaraan, kundi pagkilala sa lakas at katapatan ng bawat isa. Tahimik ang baryo ng San Isidro sa isang umagang puno ng liwanag. Ngunit sa loob ng kubo ni Lina, may kasiglahan at tensyon na maghihiwalay ng nakaraan at bubuo ng bagong yugto. Matapos ang sunod-sunod na tagumpay laban sa mga kontrabida, ang baryo ay unti-unting nagbagong buhay. Ang mga tao ay muling nagkaroon ng tiwala, ang mga proyekto ay napangalagaan, at ang kubo ni Lina ay naging simbolo ng katapangan at determinasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, may natitirang tanong sa puso ni Lina. Paano niya tatapusin ang nakaraan? Ano ang magiging posisyon niya at ni Ramon sa baryo? Paano niya haharapin ang relasyon nila pagkatapos ng 15 taong sakit at diborsyo? Ang pagharap sa nakaraan. Isang hapon, nagpasya si Lina na harapin ang lahat ng nagdulot sa kanya ng sakit. Tinawag niya ang lahat ng taong sangkot sa lumang katiwalian, kabilang ang ilan sa mga dating kakilala ni Ramon. Dumating ang panahon na kailangang malaman ng lahat ang katotohanan, simula ni Lina habang nakatayo sa gitna ng barangay hall. Ang mga tao ay nagtitipon, halos di makapaniwala na ang babaeng dating iniwan at nilait ay ngayon ang humaharap sa kanila ng buong tapang at dignidad. 15 taon akong nagtiis, patuloy ni Lina, ngunit hindi ako sumuko. At ngayon, narito ako upang itama ang mali at magbigay ng hustisya sa bawat taong pinabayaan at inapi. Sa bawat salitang binigkas niya, ramdam ng mga tao ang tapang, determinasyon, at ang matagal ng hinihintay na katarungan. Ang huling resolusyon.
Sa tulong ni Ramon at ng ilang tapat na opisyal, unti-unting naayos ang lahat. Ang mga tiwaling opisyal ay nahatulan at napatalsik. Ang mga pondo ng proyekto ay naibalik sa tamang paggamit. Ang baryo ay nabigyan ng programa para sa kabuhayan ng mahihirap at edukasyon ng kabataan. Tumayo si Lina sa harap ng mga tao, bahagyang nangingilid ang luha. Ang tagumpay na ito, sabi niya, ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa bawat isa na naniniwala sa tama, sa bawat isa na hindi natatakot ipaglaban ang katarungan. Naroon si Ramon sa likod niya, tahimik ngunit buo ang suporta. Alam niyang hindi siya ang bida, si Lina ang tunay na bayani ng baryo. Ang bagong simula ni Lina at Ramon. Matapos ang lahat ng paglaban at pagtitiis, dumating ang pagkakataon para sa kanila na ayusin ang kanilang relasyon, ngunit hindi bilang mag-asawa tulad ng dati, kundi bilang magkatuwang sa pagbabago at pagtulong sa komunidad. Lina, wika ni Ramon, ngayon, handa na akong maging katuwang mo sa lahat ng tama at makatarungan. Hindi bilang asawa, kundi bilang taong nirerespeto ka. Tumango si Lina. Ramon, handa na rin akong makita ang pagbabago, sa iyo, sa sarili ko, at sa baryo. Ngunit ang relasyon natin ngayon ay nakabase sa respeto, hindi sa nakaraan. Ngumiti si Ramon. Para sa unang pagkakataon, ang dating sakit at galit ay napalitan ng pag-unawa at respeto. Magkasamang naglakad sila sa baryo, hindi bilang mag-asawa, kundi bilang leader at katuwang. Sa bawat hakbang nila, ramdam ang pagbabago, ang dating kubo ni Lina ay hindi na lamang simbolo ng paghihirap, kundi simbolo ng pagbangon at determinasyon. Pag-angat ng baryo at inspirasyon sa komunidad. Hindi nagtagal, ang baryo ng San Isidro ay naging halimbawa ng pagbabago at inspirasyon. Ang kabataan ay natutong mangarap at magsikap. Ang mga magsasaka at tindera ay natutong maniwala sa sariling kakayahan. Ang mga babaeng dati pinabayaan at nilait ay nakakita ng lakas sa kanilang sarili. Ang kubo ni Lina, na dating simbolo ng sakit, ay ngayon pinupuntahan ng mga tao para humingi ng payo at inspirasyon. Ang bawat sulok ng baryo ay puno ng kwento ng tagumpay laban sa kahirapan, kasinungalingan at pang-aapi. Ang huling pananaw ni Lina. Isang gabi, naglakad si Lina sa bakuran, tinitingnan ang mga bituin. Ramdam niya ang kapayapaan sa puso, isang damdaming matagal niyang hinintay. 15 taon ng sakit, bulong niya, at ngayon, sa wakas, natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa kapangyarihan ng iba, kundi sa determinasyon at pananampalataya sa sarili. Si Ramon, na nakatayo sa tabi niya, tumingin rin sa kalangitan. At sa pamamagitan ng pagtutulungan, wika niya, maaaring baguhin ang mundo, kahit maliit na baryo lang. Ang bawat tao sa baryo, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, ay nakakita ng pagbabago, isang kwento ng pagbangon, hustisya, at inspirasyon. Ang bagong bukas. Sa huling eksena, makikita si Lina at Ramon na nagtutulungan sa isang proyekto ng barangay. Si Lina ay nakangiti, buo ang determinasyon at tiwala sa sarili. Si Ramon ay tahimik ngunit maaasahan. Ang kubo, na dati simbolo ng sakit, ay muling naayos, matibay, maaliwalas, at puno ng buhay. Ang bawat haligi nito ay nagsisilbing paalala na kahit gaano man kalalim ang sugat, may pagkakataon para bumangon at magtagumpay. Sa ilalim ng liwanag ng umaga, ramdam ng bawat tao sa baryo ang pag-asa. Ang nakaraan ay hindi nalimot, ngunit ginamit bilang aral at lakas. At sa huling linya ng kwento, malinaw. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa posisyon o titulo, kundi sa tapang na harapin ang nakaraan, ipaglaban ang tama, at bumangon sa kabila ng lahat.